Ohayo gozaimasu! For today's vlogan, samahan nyo kami guys kasi magta-try kami ng yukata rental dito sa Kyoto, Japan. Actually, matagal na talaga namin gustong ma-experience sa magsuot ng traditional Japanese outfit habang nag-iikot dito sa Kyoto. Kaya nung nakita namin na may mga yukata rental shop dito, sabi namin, sige nga, try na natin. And guys, yung yukata pinili namin instead na kimono. Kasi aside from mas magaan siya sa katawan, mas affordable din siya compared sa kimono. So kung gusto nyo rin ma-experience yung traditional outfit without spending too much, magandang option talaga yung yukata. And guess what? Magkano lang siya? So nasa 3,000 yen lang siya bawat isa yung rental namin. So around 3,000 yen each for the whole experience, which we thought was already sulit. Kasi pagdating namin sa rental shop, sobrang daming pagpipilian. As in iba't ibang kulay, designs, at patterns. Medyo nakakalito nga lang kasi sa daming pagpipilian, ang gaganda lahat. So ayun, pumili na kami ng design na gusto namin. Tapos guys, sobrang accommodating nung staff. Wala ka talagang masabi. Sobrang approachable nila and i-assist ka talaga nila ng todo, one by one sa pagsusuot ng yukata. Hindi mo talaga kailangan mag-worry kung first time mo kasi tutulungan ka nila from the start hanggang matapos. And honestly, medyo nakakatuwa rin makita yung transformation na habang unti-unti nilang inaayos yung yukata namin. And after that, syempre hindi pwedeng walang hairstyling. Pinapili rin kami kung anong hairstyle yung gusto namin. May free hairstyling na kasama sa package. Pero kung gusto mo namang mas bongga or mas ma-elaborate yung hairstyle, pwede ka namang mag-add ng 1,500 yen. Pero syempre guys, dahil practical tayo, dun tayo sa libre. So kaya sinabi ko dun sa babae na syempre yung sa free lang. Okay na sa amin yung free hairstyle kasi maganda naman na siya. Tsaka yun nga, practical tayo today dahil marami pang gastos. Tapos pagkatapos ng hair, pinapili rin kami ng isusuot sa paa. Kasi syempre kung gusto natin ng full yukata experience, kailangan pati footwear bagay din sa outfit. So ayun na nga guys, complete na. Yukata check, hair check, footwear check. So ready na kami mag-explore ng Kyoto. And ang convenient din ng rental shop na napuntahan namin kasi sobrang lapit nito sa Yasaka Pagoda. Isa ito sa mga sikat na puntahan dito sa Kyoto. Kaya perfect lang talaga siya kung gusto nyong mag-rent ng yukata tapos diretso na agad sa mga tourist spot para makapagpa-picture at makapag-ikot habang naka-traditional Japanese outfit. At guys, hindi ko alam kung ako lang pero ibang-iba talaga yung feeling kapag naka-yukata ka tapos naglalakad ka around Kyoto. Feel na feel mo talaga siya kahit sobrang init dito ngayon gawa ng summer nga dito sa Japan. Parang mas ramdam mo talaga yung Japanese culture and yung traditional atmosphere ng place. So sobrang nakakatuwa lang din na finally na-try na namin magsuot ng yukata dito mismo sa Japan. Kaya kung pupunta kayo dito ng Kyoto, isa talaga ito sa mga experience na pwede nyong idagdag sa itinerary nyo. Especially kung mahilig kayo sa mga pictures, culture, or gusto nyo magkaroon ng memorable experience habang nandito kasi kayo sa Japan kasama yung family nyo. And look at us! Naka-outfit na kami! Tadan! Sobrang nakakatuwa lang talaga. Feeling Japanese na ang peg natin today. So ayun guys, ready na kami. Mag-iikot-ikot na muna kami dito sa Kyoto habang naka-yukata. Tingnan natin kung saan kami dadalhin ng mga paa namin today. Abangan nyo na lang yung mga pictures and videos namin na i-upload habang nag-iikot-ikot kami dito. Sobrang saya lang talaga ng experience na ito and definitely one of our favorite memories dito sa Kyoto. So yun lang for today's video guys. Yukata rental experience check. Mata na! See you sa next vlog! Bye!